Yahuwah Aba, makapangyarihang Diyos mula sa langit, nandito po kaming mga anak mo, naghahando ng taus-pusong pagpapasalamat habang sinasagawa namin ang aming pagtitipon. Sinasamba ka ng aming kaluluwa. Buong puso po kaming pumupuri sa iyo. Pagkilala namin sa iyong kabutihan, sa iyong kagandahang loob na araw-araw ipinagkakaloob mo sa iyong mga anak. Kundi dahil sa iyo, wala na po sana kami. Dahil naaawa ka, nandito po ang iyong mga anak. Taglay po ang karapatan na lumapit sa iyo at tumanggap ng iyong biyaya. Ama, ang amin pong ipagtatapat sa iyo ngayon, lalo na iginagayak namin ang aming mga sarili sa isa pang kapistahan na aming ipagdiriwang. Nagtatapat kami sa iyo. Kami po'y nagkulang at nagkasala. Minsan pa kami po'y nagmamakaawa. Patawarin mo po ang iyong mga anak. Alisin po ang anumang parusa para kami po ay mabuhay ng maginhawa. Nakapiling ka sa aming buhay. Ama, pakibasbasan kami sa gagawing pag-aaral. Maging maliwanag sa amin ang iyong mga lahat ng iyong mga tinuturo para kaming lahat, Ama, magabayan sa tunay na paraan ng paglilingkod. Panginoong Yahushua, salamat ng maraming marami sa iyo. Alika po sa piling namin, maghari ka nawa sa aming puso, gabayan po ang aming pag-iisip para ikaw ang aming ganap na masundan, lalong maging malapit kami sa iyo at sa ating dakilang Ama. Ama, pakibasbasan ang bawat gagawin namin ngayon. Pakibasbasan ng iyong mga anak sa iba't ibang panig ng mundo. Ipagkaloob pong biyaya sa pang-araw-araw na aming kabuhayan at pakitanggap at basbasin ang ihandog namin sa iyo ngayon. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mo ng aming panalangin sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Shabbat Shalom sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ay nagagalak sapagkat muli po tayong pinagkalooban ng ganitong pagkakataon para po magsagawa ng mga pagsamba. Sa nakaraan po ating pagsamba ay tayo ay nagdiwang ng araw po ng mga trompeta. Ngayon po sa araw ng Tuesday, tayo po ay magsasagawa naman ng pagdiriwang ukol po sa araw ng pagtubos. Sa panahon po ng bayang Israel, ang araw ng pagtubos ay kinukonsider na pinakadakila at pinakasagrado o banal na kanilang mga kapistahan. Dahil po kinakailangan nakahanda ang lahat na makakapiling at makakasama sa ganitong pagtitipon. Kaya sa ating pong gagawing pag-aaral bilang paghahanda ay tayo po ay gugunita doon po sa ginawa ng bayang Israel bilang paghahanda para tayong lahat ay maging ganap din sa ating pagtanggap ng mga biyaya mula sa Ama sa pamamagitan po ng kanyang anak na si Yahushua HaMashiach. Kaya magsimula po tayo dito. Paano po ba isinasagawa yung pagdiriwang ng araw po ng pagtubos? Dito po sa Levitico 23:26 hanggang 29 at sinalita ni Yahuwah kay Moises na sinasabi, gayon may
sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Magiging sa inyo'y banal na pagpupulong at pagdadalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa at maghahandog kayo ng handog kay Yahweh na pinaraan sa apoy. At huwag kayong gagawa ng anumang gawa sa araw ding yan, sapagkat araw ng pagtubos upang itubos sa inyo sa harap ni Yahweh ninyong Diyos. Sapagkat sino mang tao na hindi magdalamhati sa araw ding yan ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Binasa po natin na yung utos ni Yahweh kay Moises ukol po sa araw ng pagtubos. Kailan po nila ito isinagawa? Ayon po sa ating binasa, sa ikasampung araw nitong ikapitong buwan ay araw ng pagtubos. Ngayon po dun po sa unang araw ng ng ikapitong buwan, ano po yung pinagdiwang? Yun po ang araw ng mga trompeta. Sa ikasampung araw naman ng ikapitong buwan, yun po ang Day of Atonement. Para sa atin, gagawin po natin ito sa araw po ng Tuesday, araw po ng Martes. Ano po ang ginagawa sa araw po ng pagtubos? Ayon din sa ating binasa, ito po ay magiging katumbas ng Sabat. Sapagkat ayon sa ating binasa, huwag kayong gagawa ng anumang gawa. Sa halip, ano po ang dapat gawin ng isang lingkod ng Diyos? Ayon po sa ating binasa rin, meron po tayong isasagawang banal na pagpupulong. Ito po yung tinatawag sa Ingles na convocation, na dito sinasanay natin yung pinakadiwa kung bakit meron pong araw ng pagtubos. Kaya ano pong hinihingi ni Yahweh sa kanyang mga anak kapag pinagdiriwang po ang araw ng pagtubos? Ayon din sa ating binasa, papagdalamhatiin ninyo ang inyong mga kaluluwa. Napakahalaga na ito'y matupad ng kanyang mga anak. At kahit sa panahon natin ngayon, bagamat tayo po ay ganap ng pinatawad ni Yahweh sa pamamagitan ni Yahushua sa diwa ng araw ng pagtubos, dapat at mahalaga isagawa din po natin yung pagdadalamhati sa ating kaluluwa. Bakit? Sapagkat ito'y napakahalaga kay Yahweh Abba. Anong katunayan na ito'y mahalaga sa Diyos? Kung atin pong babasahin dun po sa bandang ilalim, nakasulat po, sino mang tao na hindi magdalamhati sa araw ding yan ay ihihiwalay sa kanyang bayan. Kaya napakahalaga sa atin pong paglilingkod na isinasagawa kay Yahweh Abba na matutunan po natin yung pagdalamhati sa ating kaluluwa. Paano ba dapat isagawa ito? Merong iba nagsasabi, para ito pa rin, kinakailangan sila po mag-ayuno. Ano po ba yung tinatawag na pag-aayuno? Yun po yung hindi kakakain. Tawag po dyan sa Ingles, fasting. Ito po ay naging uso na sa panahon natin ngayon. Pero kung atin pong pag-aaralan kung bakit ang mga tao nagfa-fast o nag-aayuno, ito ay for medical reasons o kaya for weight loss reasons. Pero yung pong binabanggit dito na pagdalamhati ng kaluluwa ay mas malalim pa doon po sa tinatawag natin na pag-aayuno. Kaya nga, dapat ay matutunan po natin kung ano talagang kahulugan ng pagdalamhati ng ating kaluluwa. Kung halimbawa, itatanong po namin sa inyo, kapatid, ano po ba yung kahulugan nun? Yung pagdalamhati sa ating kaluluwa. Paano po natin ito maisasagawa? Dapat ito'y suriin natin sapagkat hindi po ito agad na malinaw. Kinakailangan laliman natin yung ating pagsusuri. Kung halimbawa, titingnan po natin yung Ebreo, doon po sa pagdalamhati ng kaluluwa, ano pong ating mapapansin? Yun pong pagdalamhati ay galing po sa Hebrew word 6031 na ang ibig sabihin ay ana. Yung ana, ang kahulugan po nun ay to afflict, to oppress, to humble, to bow down, to become low. Kaya karamihan po sa kahulugan na binibigay dito mula sa Ebreo, ito po ay pagpapakumbaba. Kaya napakahalaga habang tayo po ay naglilingkod kay Yahweh Abba sa pamamagitan ni Yahushua, matuto tayong magpakumbaba sa ating sarili. Matuto po tayong magsagawa ng pagdadalamhati
sa ating kaluluwa. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang kaluluwa? Ito'y galing sa salita na Hebrew word 5315, nephesh, na ang kahulugan po ay the soul, the self, the life, the creature, the appetite, the mind, the emotion, the passion. Kumbaga, ito'y tumutukoy sa kabuuan ng ating sarili. Sa makatwid, yun pong pagdadalamhati ng kaluluwa ay tumutukoy po sa pagpapakumbaba at pagtatanggi ng buong sarili. Ito'y mahalaga kapag tayo po ay naglilingkod kanino? Kay Yahuwah, lalo na noon sa panahon ng araw ng pagtubos. Kaya dapat natin alamin paano ba ito, yung pagpapakumbaba at pagtatanggi sa buong sarili. Bakit po natin dapat malaman ang kahulugan ng pagdadalamhati sa ating kaluluwa? Pakinggan po natin dito po sa Isayas 58:1-3, humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakaka at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsasalangsang at sa sambahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan na gaya ng bansa na gumagawang matwid at hindi lumimot ng alituntunin ng kanilang Diyos. Hinihinga nila ako ng mga palatuntunan ng katwiran. Sila'y nangalulugod na magsilapit sa Diyos. Ano't kami ay nangag-ayuno, sabi nila, at hindi mo nakikita. Ano't aming pinagdadalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napapansin. Narito, sa kaarawan ng iyong pag-aayuno ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Mga kapatid, bakit napakahalaga na malaman natin yun pong kahulugan ng pagdalamhati sa kaluluwa? Sapagkat dito po sa ating binasa, yung bayang Israel, yung Jacob, nagtataka sila. Sapagkat para sa kanila, isinasagawa nila yung pagdalamhati ng kaluluwa. Kaya nga, napansin po ninyo yung kanilang tanong, ano't aming pinagdalamhati ang aming kaluluwa at hindi mo napapansin? Para sa kanila, pinagdalamhati yung kanilang kaluluwa. Para sa kanila, sinabi nila sila ay nag-aayuno. Pero bakit nila nabanggit na hindi sila pinapansin ng Diyos? Sapagkat hindi pa pinapawi ng Diyos yung parusa laban sa kanila. Nandun pa rin sila sa paghihirap. Kaya nagtataka sila, teka, ginawa na po natin ang lahat. Pinagdalamhati na natin ang ating kaluluwa. Bakit hindi pa tayo pinapansin ng Diyos? Kaya madali pong mahulog ang tao sa maling akala ukol po sa kanilang pagdalamhati ng kaluluwa. Kaya anong pinagagawa ng Diyos? Humiyaw ng malakas. Ilakas mong ang iyong tinig na parang pakakap, ipahayag ang kasalanan. Ano po yung problema? Ayon po sa ating binasa, itong mga Israelita, ginagawa nila yung mga ritual, yung mga iba't ibang palatuntunan. Halimbawa, sila ay hinahanap ang Diyos araw-araw. Kinalulugdan nila ang kanyang mga daan. Hindi raw sila lumilimot sa alituntunin ng Diyos. Palagi daw pong hinihingi yung palatuntunan ng katwiran. Nalulugod daw silang lumapit sa Diyos. Ibig sabihin, yung ritual patungkol sa kanilang relihiyon, talagang ginagawa nila. Kasi akala ng tao, kapag ginawa yung ritual, ibig sabihin, tatanggapin na kaagad ng Diyos. Ano po ang malaking problema? Ang Diyos hindi po nakatingin sa aksyon lamang. Nakatingin po siya saan? Sa ating puso. Kasi kapag ang tao gumagawa ng ritual, pero yung puso niya hindi po yung totoo, ibig sabihin, pakitang tao, malaking problema yon. Kasi may mga tao ngayon, sinasabi nila, ako'y nagsisisi. Maaring sabihin pa nila sa panalangin, ako'y nagsisisi. Pero hindi naman galing sa puso. Ito, ayon sa ating binasa, sila'y nag-ayuno pa . Pero sabi ng Diyos, hindi yan tunay na pag-aayuno. Kaya ano yung tunay na pag-aayuno? Ano po yung tunay
na binabanggit po nating pagdalamhati sa ating kaluluwa. Tuloy po natin ang pagbasa, Isaiah 58:5 hanggang 6. Iyan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na araw ng pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyuko ang kanyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang na kayo at abo sa ilalim niya. Yan ba ang tatawaging ito na ayuno at kalugod-lugod na araw ni Yahuwah? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? Nakalagin ang mga tali ng kasamaan na pag-aanin ang mga pasan at papaginglayain ang napipighati at iyong alisin ang lahat na atang. Ano po ang tunay na pagdalamhati ng puso o kaya tunay na pag-aayuno na hinahanap ni Yahuwah Abba? Hindi yung pakitang tao lang. Hindi yung nagsabi ako'y nag-ayuno o kaya gumawa sila ng iba't ibang ritual. Ano yung hinahanap ni Yahuwah? Yung tunay na pagdalamhati. Paano po natin malalaman yung tunay na pagdalamhati? May bunga yung kanilang pagsisisi. Ano yung bunga? Kung sabi, kinalag yung tali ng kasamaan. Ibig sabihin, tinalikuran na yung kasalanan. Hindi po pwedeng gawin o ng isang tao na siya'y magsisisi, pero meron siyang balak na bumalik sa kasalanan. Di ba? Kasi kapag katunay na nagsising isang tao, kakalagin niya yung tali ng kasamaan. Paano pa natin malalaman ang isang tunay na likod ng Diyos na talagang nagdalamhati ang kanyang kaluluwa? Ayon po sa ating binasa, naging mabuti na ang kanyang pagtrato sa kanyang kapwa. Kasi kapag halimbawa, isinagawa po natin yung pagsisisi o kaya isinagawa po natin yung pagdalamhati ng ating kaluluwa. Pero yung ating pagtrato sa ating kapwa-tao ay tayo ay oppressive, tayo ay gumagawa ng masama, nag-iisip ng masama laban sa ating kapwa-tao, hindi po yun tunay na pagdalamhati ng ating kaluluwa. Sapagkat ang tunay na nagsagawa noon, umiibig sa tao dahil iniibig niya ang Diyos. Kaya nga po nang sinabi ni Apostol Juan, naalala niyo po, sabi ni Apostol Juan, paano mo maisasagawa na ibigin ang Diyos na hindi nyo nakikita kung napopuot ka sa iyong kapatid na nakikita? Kaya isang bunga ng tunay na pagdalamhati ng kaluluwa, maganda ang kanyang pagtrato sa kanyang kapwa-tao. Anong ang kailangan gawin natin ngayon para po humusay ang ating ginagawang mga paglilingkod kay Yahuwah Abba? Tuloy po natin ang Joel, dito po sa 2:15, hipan ninyo ang pakakaksasyon. Magsipangilin kayo ng isang ayuno, magsitawag kayo ng isang takdang kapulungan. Gayon may ngayon, sabi ni Yahuwah, magsipanumbalik kayo sa aking ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pananangis at may pananambitan at papagdalamhatiin ninyo ang inyong puso at hindi ang mga damit ang inyong hapakin, at kayo'y magsipanumbalik kay Yahuwah ninyong Diyos sapagkat siya'y maawain at puspos ng kahabagan, banayan sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob, at nagsisisi siya sa kasamaan. Mga kapatid, paano po natin maisasagawa ang tunay na pagdalamhati sa ating kaluluwa? Ayon po sa ating binasa, kapag papagdalamhatiin natin ang ating puso. Ibig sabihin, kung tayo man ay nagkasala, tayo po ay nagsisisi, at yung pagsisisi hindi lang galing sa isip, ito po ay tumago sa puso. Paano natin malalaman kung yung ating pagsisisi tunay, sincero, galing sa puso? Ayon po sa ating binasa, merong pagnanangis, meron din pong pananambitan. Ibig sabihin tayo nalulungkot kapag tayo ay nagkakasala. Mga kapatid, kung tayo po ay nagkakasala, nararamdaman pa ba natin yung kirot ng ating puso? Nararamdaman ba natin na, teka muna, hindi yata tama ang aking pakiramdam.
Kasi kung tayo po ay nagkakasala pero baliwala yung ating pagkakasala, wala tayong nadadamang pagsisisi, wala po tayong nadadala na nararamdaman na pagnanangis ng puso, dapat mag-isip-isip po tayo. Lalong kailangan natin na tayo ay manumbalik kanino? Kay Yahuwah. Ang sabi nga po sa ating binasa, manumbalik kayo habang may pagkakataon pa. Kaya habang tayo nakikinig ngayon, may pagkakataon pa. Anong pinagagawa ni Yahuwah? Bumalik tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa Kanya. Gawin po natin ang tunay na pagsisisi. Kaya nga sa panahon ng mga kapistahan, tayo po ay sinasanay na magsagawa ng tinatawag nating teshuvah. Yung teshuvah, ipag-uugali. Hindi po ibig sabihin sa panahon lang ng kapisahan natin itong ginagawa. Lalo nating tinitindihan, binibigyan natin ng pansin para matuto tayo magkaroon ng ugali ng teshuvah. Ano ba yung teshuvah? Yun pong tunay na pagsisisi. Ano ba yung tunay na pagsisisi? Hindi lang po pagtalikod sa pagkakasala, ito ay pagharap at pagbalik kanino? Kay Yahuwah. Yun ang tunay na teshuvah. Yung tunay na teshuvah, hindi lang pagpigil sa kasalanan, ito'y paggawa ng mabuti, ng pagmamahal at pag-ibig kay Yahuwah Aba at kay Yahushua HaMashiach. Kaya sa panahon po ng ating mga kapistahan, matutunawa tayo ng ugali ng teshuvah. Kaya nga, kung mapapansin po ninyo, yung atin pong mga tema para sa kapistahan, meron pong iba't ibang ugali na ating sinasanay. Trompeta, anong ugali po yun? Watchfulness. Day of Atonement, Teshuvah. Yun pong Tabernacles, ano po? Rejoicing. Yung eighth day, ano po? Eternal. Diba? Kaya yun po mga ugali na atin pong dapat isabuhay, sanayin, para tayo po ay lalong maging tunay na lingkod ng Diyos. Paano po natin maisasagawa itong Teshuvah? Itong tunay na pagsisisi, yung pagpapakumbaba ng ating loob. Magsimula po tayo o tuloy natin ang pag-aaral dito po sa Kawikaan 28:13. Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Ang unang hakbang para po maisagawa natin yun pong teshuvah, kinakailangan po mga kapatid na hindi natin pinagtatakpan yung ating mga pagkukulang at pagkakasala. Kasi bilang tao, kung minsan, naghahanap tayo ng excuse di ba? Nahuli tayo sa pagkakasala, meron tayo kaagad na excuse. Kasi po ganito kasi po talagang hindi ko na kaya. Maraming excuse, maraming dahilan. Pero kung tunay na tayo ay magsasagawa ng teshuvah, magsimula po tayo mga kapatid, alisin natin yung mga ganong excuse. Bakit? Sapagkat kung tayo magtatakip ng ating pagsalangsang, kung hindi natin tatanggapin yon, hindi po tayo giginhawa. Bakit? Hindi kasi tayo magbabago. Hindi ba pinatawad na tayo ni Yahuwah sa pamamagitan ni Yahushua? Opo. Pero hindi ibig sabihin may lisensya tayo gumawa ng kasalanan. Kasi yung pagtubos na ginawa ni Yahushua ang naging resulta noon. Tayo po yung naging mga anak ng Diyos. Pagka-anak tayo ng Diyos, kung tayo nabubuhay sa kasalanan, anong gagawin niya? Hindi ba tayo parurusahan? Hindi po tayo giginhawa kung hindi natin tatanggapin yung dahilan kung bakit tayo pinaparusahan. Kaya dapat harapin natin Ano bang dahilan kung bakit tayo hindi maginhawa sa ating buhay ngayon? Kailangan tanggapin natin ito pala'y dahil sa kasalanan. Bakit? Sapagkat kapag nagpahayag tayo at iniwan natin yung pagkakasala, tayo magtatamo ng kaawaan. Kaya ano po ang pinagagawa sa atin ni Yahuwah? Kung sakasakali tayo ay nasa ilalim pa ng parusa ni Yahuwah, hindi pa tayo pinapatawad. Pakinggan po natin ang panaghoy 3:39 hanggang 42. Kaya bakit tayo magrereklamo? Kung pinarurusahan tayo dahil sa ating kasalanan, ang dapat ay siyasatin natin ang ating pamumuhay at magbalik loob kay Yahuwah. Buksan natin ang ating mga puso at itaas ang ating mga kamay sa Diyos na nasa langit at sabihin, Yahuwah, nagkasala po kami at naghimagsik sa inyo at hindi nyo kami pinatawad. Mga kapatid,
Kung tayo po'y nabubuhay pa sa ilalim ng parusa ng Diyos, damang-dama pa natin yung bigat ng kanyang kamay laban sa atin. Kung hindi pa tayo pinapatawad ni Yahweh, ano ang dapat natin gawin? Dapat sa halip na magreklamo. Sabi nga ng Biblia, bakit ka magreklamo? Kung ikaw ang nagkakasala. Di ba? Maaari sabihin po ng iba, siguro ang aking nararamdaman hindi po parusa. Ito'y pagsubok lang. Di ba? Kung minsan pagka may masamang nangyayari sa atin, agad tayong nagsasabi, ito'y pagsubok lang. Hindi ito parusa. Ito'y pagsubok ng mga matuwid. Teka muna, paano kung ito'y parusa? Paano natin malalaman yung pagkakaiba? Kaya nga sinabi rito, siyasatin natin ang ating pamumuhay. Siyasatin natin ang buhay natin. Meron ba tayong ginagawa na alam natin labag sa kautusan ng Diyos? Kaya meron sana tayong panahon for self-reflection na sinusuri natin ang ating buhay. Kasi kung hindi natin sinusuri ang ating buhay, hindi natin malalaman kung ano yung ating pagkakasala. Kung hindi natin alam kung ano yung kasalanan natin, paano po natin maisasagawa yung pagbabalik loob, yung pagsisisi sa kasalanan. Kaya nga, napakahalaga na siyasatin natin ang ating buhay. Pagkatapos noon, nalaman natin ang ating pagkakasala, lumapit tayo sa Diyos, humingi po tayo ng awa para tayo ay patawarin. Ano pa ang dapat nating gawin bilang bahagi ng pagsusuri sa ating buhay? Dinggin po natin ang nakasulat po sa awit, 139, 23 hanggang 24, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip at tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Mga kapatid, ano pong dapat nating gawin? Sa panahong sinusuri, sinisiyasat natin ang ating sarili, humingi tayo ng Diyos ng patnubay. Kasi kung minsan meron po tayong tinatawag na blind spot Di ba? Bilang tao, hindi tayo mahusay sa pagsisiyasat sa sarili. Mahusay siguro tayo sa pagsisiyasat ng iba. Di ba? Agad natin kitang-kita yung pagkakasala ng ibang tao. Pero hindi natin nakikita yung kasamaan ng ating iniisip, yung kasamaan ng ating bibig, yung kasamaan ng ating lakad. Kaya anong dapat natin gawin? Humingi po tayo ng patnubay. Kaya manalangin po tayo. Sabihin po natin kay Yahweh, Yahweh, siyasatin mo po ako at ipaalam sa akin kung ano man ang nakita, nasumpungan mo na labag sa iyong kalooban. Para po malaman natin kung paano natin mapapahusay ang ating buhay, paano tayo ganap na makababalik kanino? Kay Yahweh. Huwag natin kalimutan yung pinaka dahilan ng Teshuvah. Hindi lang pagtalikod sa kasalanan, kundi pagbabalik kanino? Kay Yahweh. Kaya dapat yung maging bunga ng tunay na pagsisisi, tayo'y makakalapit kanino? Sa Diyos. Kaya anong hinihingi ni Yahweh? Kung sakasakali, natuklasan natin, ito pala yung ginagawa kong kasamaan, magbabagong buhay na ako. Anong hinihingi ni Yahweh Abba? Pakinggan po natin sa Santiago 4:8 hanggang 10. Magsilapit kayo sa Diyos at siya'y lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mangagpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Sa ating pagsusuri, natuklasan po natin ang pagkakasala. Ano pong dapat na maging damdamin natin? Ayon po sa ating binasa, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Ibig sabihin, dapat dama natin yung sakit ng puso natin dahil tayo ay nagkulang at nagkasala kanino? Sa Diyos. Kapag ginawa natin yun, anong katumbas nun? Nagpapakumbaba tayo. Yung ang hinihingi
lalo na sa panahon noon, kapag ka malapit na yung tinatawag na araw ng katubusan, kailangan ganito ang lahat ng mga likod ng Diyos. Tayo bilang mga Kristiyano, dapat ganito araw-araw. Sapagkat tayo, hindi ligtas na tayo eh. Pero nung ating kaligtasan, tayo naging sambahayan ni Yahweh. Bilang ganoon, dapat araw-araw ginagawa natin yung pagsisiyasat, araw-araw ginagawa po natin yung paghibik, yung ating kalumbayan kapag tayo ay nagkakasala. Kapag ganon, ang sabi po ng ating binasa, tayo po'y itataas ni Yahweh, tayo po'y makakalapit sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Sino po ang magandang halimbawa na ito nga ang kanyang isinagawa? Pakinggan po natin ang Salmo 51, 3 hanggang 4. Dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat dapat lang nahatulan niyo ako. Ang binasa po natin ay isang awit ni David. Si David, mahal na mahal ng Diyos. Subalit si David, hindi po siya perpekto. Marami siyang pagkukulang. Marami po siyang pagkakasala. Pero ano po ang naging malaking pagkakaiba ni Haring David sa ibang mga hari na namuno noon sa Israel? Si David lamang ang tunay na natuto kung paano manumbalik kanino kay Yahuwah. Dapat ito rin ang matutunan natin kay David sapagkat kung tayo ay tao at alam natin tayong lahat ay tao, tayo magkakasala. Mahuhulog tayo sa pagkakasala. Kaya dapat matuto tayo kay David kung paano dapat isagawa yung teshuvah. Dito po sa ating binasa, anong sinabi ni David? Inaamin ko ang aking mga pagsiway. Ibang-iba kay Saul. Si Saul, anong ginawa? Nangatwiran pa. Si David, anong ginawa? Inamin, pinagtapat. Anong kanyang sinabi? Lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Bakit? Bothered na bothered siya eh. Ibig sabihin may kirot na nadadama sa kanyang puso sapagkat alam niya sa kanyang pagkakasala humihiwalay yung presensya ng Diyos. Hindi mahalaga kay David yung material ng mga biyaya. Ang pinakamahalaga sa kanya yung nagawa ng pagkakasala sa kanyang relasyon kay Yahuwah. Aba, kaya nasasaktan siya. Kaya nga sinabi niya kay Yahuwah, aba, makatarungan ang pagbibintang mo, karapat dapat na hatulan ako. Hindi po siya nangatwiran, pinagtapat niya, nang confess siya kay Yahuwah Abba. Kapag ka ito'y ginawa din natin, ang Diyos makikinig din. At ano pa ang dapat natin hingin kapag ka tayo lumalapit kay Yahuwah dahil sa ating kasalanan? Pakinggan natin dito po sa Salmo 51. O Diyos, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin. Ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan. Linisin at hugasan niyo ako sa aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ano pong dapat natin hilingin kay Yahuwah Abba? Pagkatapos natin ipagkumpisal ang ating mga pagkakasala sa Kanya, humingi po tayo na tayo ay kaawaan niya, patawarin niya, at linisin tayo at hugasan para tayo ay maging malinis muli ang ating puso at ang kaluluwa natin. Pero paano natin dapat hingin yung kapatawaran? Paano natin dapat hilingin yung atin pong kapatawaran at paglilinis ang ating kaluluwa? Ayon po sa ating binasa, hilingin natin ito dahil sa ating pagtitiwala sa tapat na pagmamahal ni Yahuwah Abba. Labis ang kanyang pagmamalasakit. Labis ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya nga po natin pinag-aralan yung 13 attributes ni Yahuwah. Ang gustong mangyari kung tayo man ay nagkasala, umasa tayo at magtapat.
na kayang-kaya at gustong-gustong patawarin tayo ng Diyos. Huwag natin iisipin yung aking kasalanan ay talagang mapulang-mapula. Hindi na maaari na ako'y patawarin pa ni Yahweh. Huwag mong isipin yon. Sapagkat kapag iniisip natin yon, hindi tayo ganap na nagtitiwala sa ginawa ni Yahweh. Hindi tayo ganap na nagtitiwala sa ginawang pagliligtas ni Yahushua. Mga kapatid, kung tayo po nagtitiwala na mahal tayo ni Yahweh, lalapit tayo sa Kanya at tayo magmamakaawat at hihilingin natin na tayo po'y lubusang linisin ang puso at ating kaluluwa. Ano pang dapat natin hilingin? Dito po sa Salmo 51, 10-12, ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang nararamdaman ko noong iniligtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Yan po pinakadiwa ng Teshuvah. Hindi lang yung pagtigil sa paggawa ng kasalanan, dapat ito ay mapunta doon sa paghanap sa presensya. Yung paghanap na makapiling si Yahweh Abba. Para kay David, ang pinakamahalaga, maibalik yung banal na espiritu na maramdaman niya muli yung kagalakan kapag kakapiling si Yahweh Abba. Si David, ibang-iba sa ibang mga hari. Yung ibang mga hari, kung sila may nagkakasala, ang pinakadahilan, ayaw nila mawala sa kanila yung mga material na biyaya. Ayaw nila mawala sa kanila yung kanilang pwesto. Pero kay David, pinakamahalaga para sa kanya, yung kapiling niya si Yahweh. Mawala na kaharian. Mawala na material na mga biyaya. Pero kapag kapiling ko si Yahweh, yun ang pinakagusto ko. Yan ang puso ni David. Yan sana ang maging puso natin. Yan ang puso ng isang lingkod ng Diyos na nagpapakumbaba. Mababa ang kanyang loob. Hindi hinahangad ang kapangyarihan. Ang hinahangad, makapiling ang makapangyarihan sa lahat. Ang hinahangad, makapiling si Yahushua na kanyang bugtong na anak. Ganyan po ba tayo mga kapatid? Di po ba maaari sa mga susunod na panahon? Simula po ngayon, hilingin natin kay Yahuwah at ipagmakaawa natin sa Kanya. Yahuwah, ang aking hinihingi, bigyan niyo po ako ng isang espiritu na tapat sa iyo. Isang espiritu na sumusunod sa iyo. Masunuring puso para di kailanman maghihiwalay ako sa iyong presensya. Yun sana ang ating hinihingi. Huwag natin hangarin ang anumang kapangyarihan o anumang gusto ng mga tao sa mundo. Hangarin natin yung pinaka magandang biyaya, makapiling si Yahweh Abba. Kapag kaganon ang ating puso, ano po ang ating maaasahan? Pakinggan po natin sa mga huling talata, Isaiah 57:15-18. Ito pa ang sinasabi ng kataas-taas ang Diyos, ang banal na Diyos na nabubuhay magpakilanman. Nakatira ako sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin akong kasama ng mga taong mapagpakumbaba at nagsisisi para sila'y palakasin ko. Nakita ko ang kanilang pag-uugali, pero pagagalingin ko sila, papatnubayan ko sila, at aaliwin ang mga nalulungkot sa kanila. Mga kapatid, pinakamahusay na biyaya ang ating matatanggap ay kapag si Yahweh Abba nakatira, nakasama natin. Posible po ba ito? Opo. Ang Diyos mismong nagsabi. Ang sabi niya, ang kataas-taas ng Diyos. Nakatira sa mataas at banal na lugar, pero nakatira rin nakasama mga taong mapagpakumbaba. Huwag po tayo magmataas.
Huwag natin tularan ang iba ng hinahangad ay ang mga biyaya ng Diyos na wala ang pagsasama ng Diyos. Hangarin natin, ano man ang mangyari, kasama natin at kapiling si Yahuwah. Magsisi tayo at ang laman ng ating pagsisisi, hindi po kapag ka ako hindi magsisisi, mawawala ang mga biyayang ito. Hindi. Ang laman ng ating pagsisisi, kapag hindi ako magsisisi, hindi ko na makakapiling si Yahuwah. Kapag ka ganon, anong ating maaasahan? Palalakasin tayo ni Yahuwah. Pagagalingin tayo kung tayo man mayroong anumang sakit o karamdaman. Papatnubayan tayo ni Yahuwah at aaliwin tayo kung tayo man ay nalulungkot. Mga kapatid, ang pinakadiwa ng ginagawa nating kapistahan, iisa lamang. Ilapit natin ang ating sarili sa Diyos. Pag nakita ng Diyos, yung ating puso, yung ating paghahangad na maging malapit sa Kanya. Ang sabi nga po ng banal na kasulatan, lalapit siya sa atin at yayakapin tayo. Damahin natin ang pagyayakap. Damahin natin ang pagsasama ni Yahuwah. Hanapin natin siya araw-araw. Hanapin natin siya dahil sa Kanya ang tunay na kagalakan ng ating mga kaluluwa. Yan pong ating pagsamba. Tumayo po tayo at tayo po'y manalangin. Dakilang Yahuwah Abba, salamat po na maraming sa iyo. Dama namin ang iyong pag-ibig. Dama namin ang iyong kagustuhan na kami po ay manumbalik sa iyo. Bilang mga tao, nagkukulang at nagkakasala kami. Subalit, di kailanman magdadahilan kami sapagkat kami po ay nagtitiwala sa iyong pag-ibig, sa iyong mga katangian. Ikaw ay tapat, mahabagin, agad nagpapatawad. Di dahil kami po'y karapat-dapat, kundi dahil ikaw ay si Yahuwah. Salamat ng marami. Meron kaming ganitong pagkakataon habang nakikinig kami ng iyong mga salita. Nagagalak ang aming kaluluwa sapagkat alam namin, bagamat kami po ay mula sa buhangin lamang, kahit alam namin kami po ay nagkakulang at nagkakasala, nandyan ka, Ama, para kami po ay pagkalooban ng lakas ng patnubay. At kung kami man ay merong anumang sakit o karamdaman, kagalingan sa lahat ng mga ito, Ama, ang aming hinihingi ngayon, pakipatawad ng ganap sa lahat ng aming kasalanan. Ang ilan sa iyong mga anak, kanina pa meron ng sinasabi, meron ng pinagtatapat. Ngayon sa panalangin ito, nagmamakaawa kaming lahat. Tanggapin po ang iyong mga anak. Ganap na kaming patawarin. Alisin at pawiin ang anumang parusa. Ipagkaloob ang iyong biyaya. Hinihingi namin sa iyo, Yahuwah Abba, huwag mong pawiin ang iyong banal na espiritu. Ikaw nawa ng aming makasama sa araw-araw ng aming buhay. Panginoong Yahushua, halika po sa piling namin. Salamat sa iyong sakripisyo. Tulungan mo ang iyong mga lingkod. Ikaw po ang trono ng biyaya. Sa iyo kami lumalapit. Kailangan namin ng awa. Kailangan namin ng iyong pagtulong. Tulungan po kami araw-araw. Malaman namin kung saan po kami nahuhulog sa pagkakasala. At tulungan mo kaming maging bago sa isip, bago sa puso, para kami maging tunay na bagong nilalang. Ikaw pong aming Pangulo. Pakibasbasan po kami sa gagawin naming paghahanda pa para sa aming pagdiwang ng araw ng pagtubos. Maiisip ka namin ang iyong pag-ibig at ang pag-ibig ng dakilang Ama. Ama, sumasampalataya kami, binasbasan mo na kaming lahat. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Yahushua HaMashiach. Amen. Hindi mo iasaray si Yahuwah.
ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Aba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakilanman. Amen. Paalala lang po mga kapatid, sa araw po ng Tuesday, Martes, isasagawa po natin yung ating pong pagtitipon, yung ating pong convocation para po sa ating Day of Atonement observation. Kaya ito po ay isang schedule lamang sa Ingles, 7 p.m. Pacific Standard Time, September 30, 2025, 7 p.m. Pacific Standard Time. Ito po yung online worship service gathering. At yung Tabernacles po ay magsisimula October 4, tapos October 11, yung ating pong in-person gathering doon po sa Fremont. Kung nais po ninyong makasama sa Fremont, sabihin niyo po sa amin para mabigay po namin yung exact address ng venue. Ito po for October 11. At ano po, meron po tayong meeting para sa lahat ng mga magulang, kasama po kanilang mga anak, for the Children's Ministry. Ito po ay gagawin natin bukas, 3 p.m. Pacific Standard Time. Sana po ay makasama po kayong lahat. At bilang panghuli, wala po tayong Tagalog na pagsamba, meron pong Ingles na pagsamba, pero sa October 3, October 10, October 17, wala po tayong Tagalog na pagsamba. Babalik po tayo sa normal na schedule beginning October 24, 2025. Matatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. Malapit na natin magkamtan.